Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages po para sa inyo. Ang topic natin ay itong parating po na full moon ngayong April 1, 2026. Yes, full moon in Libra guys. Regardless sa zodiac sign, pero why not? Maaaring meron akong ma-share din sa inyo na ilang info pagdating po sa astrology. Okay? Kuha muna tayo ng pinaka-advice gamit ang monology. Aquarius energy tayo. Kamusta kayo? Ano nga asahan nyo ngayong full moon, ngayong April 1? Anong parating sa inyo na pwedeng epektong iwan ng full moon na ito? Aquarius, para sa mga taong maaring makapakinig nito, guidance po, advice para sa kanila. Ngayong April 1, full moon, anong kailangan marinig ng mga Aquarius? Guidance, advice, message. Guidance, Aquarius, energy para sa'yo, Aquarius, na maaaring makapakinig nito. Anong asahan mo ngayong April 1, full moon? Ang full moon, guys, ang maaaring maging epekto po nito, kaya pa ba natin? Kakayanin natin. Ang haba na ng reading. Aquarius, walang bumabagsak. Ang epekto ng full moon, it could last 4 to 6 months or longer, depende kung medyo may pagka-intense or dramatic ang mga situation. Pero ngayon pa lang or sa mga susunod na linggo, araw na ito ng Abril, maring higit nyo itong maramdaman. Ano ba yun? Ito na. Guidance, Aquarius energy, ano pong kailangan nilang marinig? Kuha tayo ng ilang guidance po para sa mga taong ito. Aquarius, full moon, this April 1, anong parating sa kanila? Adjustments are required. Take time to breathe out. Okay, ito na. Clarify natin agad-agad. 11:11 ang oras natin. Hope all your dreams come true, guys. Ayan. Actually, Aquarius, manifestation, nandito tayo sa energy nyo. Live na live po tayo sa ating black up. Naturally, you are in the 11th house, Aquarius. And it's all about your hopes, your dreams, your wishes. Ayan. Sana'y maisakatuparan nyo ang inyong mga pangarap. Pero syempre, pa hindi magiging madali, wala namang madali, walang overnight success. Of course, maniwala tayo. Stay optimistic lang, ha? Parang pangkalahatan to. May live na live po tayo. Pero, agad-agad, i-manifest. Yes. Yung mga dreams nyo pa, yung nililook forward nyo pa in life. Manifestation, hindi lang syempre sa universe, sa mga tala, pero syempre pahigit sa Kanya. Maring kailangan ko nang ma-mention agad itong darating na full moon ngayong April 1, Aquarius. It will highlighted your 9th house. 9th house, ang lawak po niyan, pero sa una kong nabanggit, connected po yan sa inyong mga religion, sa inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong paniniwala, okay? Pero samahan ng patuloy na dasal. Ano man ang kaharapin nyo sa mga susunod na yugto na ito ng inyong buhay, dasal tayo. Alam naman natin how powerful ang prayers. Okay? Pero may ilang ganap. Sa mas praktikal, tayo ay general reading Aquarius. Kahit pare-pareho kayo ng sign, just only take what resonate po. Napakalawak ng maaring makapakinig nito. Guidance lamang po. I-clarify natin to Aquarius energy bago ko i-share pa yung ilang bagay pagdating sa astrology. Bakit ito yung bumagsak? Anong kailangan marinig ng mga Aquarius po? Ano nga asahan nila ngayong April 1? Full moon na parating. Anong epekto nito? 10 of Pentacles, sign of abundance, money. At the same time, si 5 of Swords, mailang tension, conflict, kaya siguro adjustments are required. Stay flexible, adaptable sa mga situation, Aquarius. I feel for some of you, maaring may makatensyon. Alam ko, diretso to. Napaka-normal, guys. Minsan umangat ang ilang differences. Yes. Kasi nga, magkakaiba ang bawat isa.
So, ako na naman ba yan, Moonchild? Yes. Ikaw na ang maging bigger person sa situation if ever mag-resonate po agad-agad yung ilang messages. Hinga. Take time to breathe out. Inhale. Exhale. Yes. At huwag kang magpapatalo sa anumang emosyon, tensyon, if ever merong ganun sa mga susunod na araw, linggo na ito sa inyong buhay. Five of Swords. Sabi nga nilang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Ano ba yung full moon? Full moon, it's all about endings, guys. Endings for new beginnings. Hindi kailangan katakutan laliman yung salitang yun. Maaring meron lang kayong kailangan tapusin, ayusin, kumpletuhin. Yung ganun. And si ninth house, again, it will highlighted your ninth house. Bukod sa religion na aking naunang nabanggit, connected po yan sa travel. Anything international abroad. Hindi po kailangan may pagbiyahe agad. General message. Kahit itong work nyo, halimbawa, or kung meron kayong kamag-anak, kilala, over the net, connections, or yung trabaho nyo, konektado sa ibang bansa, I see tension. Maring may ilang delays or misunderstanding, miscommunication. Napaka-normal, guys. Pinapaalalahanan kayo ng baraha to take it easy. Huwag kayong magpapatalo sa anumang emosyon. Reversal tayo, ha. Maaring merong someone na mahirap matimpla. Ay, ang hirap timplahin. Pero, andito naman, pinapaalalahanan na kayo to stay flexible. Flexibility, guys. Masasabayan nyo to, ha. Knight of Wands. So, maaaring konektado nga sa career or anything na napapaangat yung motivation nyo. Okay. Knight of Swords. This one is in reverse. So, umaandar yan. May pagbiyahe ba talaga? So, kung meron mang ilang delays, napaka-normal pagdating sa mga flights. If ever, hindi kailangan agad-agad delay. Madi-delay ba Moonchild? Hindi naman agad-agad, ha? Guidance lamang po ito. Pero kung ngayon pa lang ay parang nararamdaman nyo ang kabagalan, boses ang paangatin. Swords, umaangat. Magtanong, get more information, do your research. Ayan, napakahalaga niyan. Okay, huwag kayong mahihiya. Sa ilang kaganapan na ito, make sure na hindi kayo masobrahan or makulangan sa ilang ganapan. Kasi maaaring umangat lang po kasi magkakaiba yung perspectives ng bawat isa eh. Okay? Pero I see na meron ditong learnings. Kasi si ninth house, konektado yan sa ilang lessons learned in life. Kung ano man ang ganap, meron kayong mababao na aral. Okay, sabayan nyo lang itong pwedeng parating sa inyo kasi this is something may ambag naman. May something benefits. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo. Pero the Ten of Pentacles, this is a card of abundance, wealth, money, family. Ayan, tiis lang. Patience. Patience, and more patience, Aquarius. Okay? At yan naman po hindi mababalewala. As long as nandiyan yung passion nyo, yung love nyo sa ginagawa nyo, or pupuntahan nyo, or ilang inaayos nyo, dokumento ba yan? Travel documents, passports, visa. Kung medyo natatagalan, or merong something hindi masyadong okay, follow up nyo lang guys. Get more information. May solusyon, merong resolusyon. Pag-unawa po. Okay, gamitin ng boses din. Especially right now, nag-highlight talaga ang inyong mga third house. Tama ba? Yes, nasa Aries season tayo. Ang inyong third house of communication. Use the power of your voice, Aquarius. Yung diskarte, yung creative side nyo, paangatin nyo lang yan at wala kayong dapat na malalim na ikababahala dapat. Okay? No worries. Samahan lang ng dasal ang mga bagay-bagay. Speaking of learnings, si ninth house, bukod sa religion, travel, dyan din pumapasok ang education. If ever meron kayong, parang nandito na tayo, graduation season no? So, congratulations na agad. Yes, kasi gagraduate na para sa mga ilang students na nakikinig ngayon. Hindi siya naging madali, hindi magiging madali. Totoo naman. Pero habaan nyo ang inyong mga pasensya,
Merong mga suporta guys, hindi kayo nag-iisa. Magtanong, ayan, may support. Okay, gamitin lang po ang boses para higit yung maunawaan kung ano yung kailangan yung gawin. Yes, may matatapos sa mas praktikal, merong completion, achievements. Kasi nga nagsikap kayo nakisama kayo, umunawa kayo, at yan ay hindi mababalewala. I see growth, learnings po, realizations, conclusions, may impormasyon, may kaliwanagan. Okay, wag lang kayo papangunahan ng anumang emosyon. Kasi totoo yan guys, kapag proven na yan kay Moonshot. Pag masyado tayong nadadala sa emosyon, madalas tayo po ay talo dyan. Well, as an Aquarius, very intellectual sign kayo. Alam nyo na to. Hindi kayo magpapatalo dyan. Okay? Eyes on the prize. Laban lang kayo. Adjustments are required. Pero it's okay to pause. It's okay to recharge, reset, hinga, take time to breathe out. Okay, hindi nyo kailangan sabay-sabayin or panghawakan lahat or iangat lahat sa inyong mga balikat all at once. Isa-isa lang. As an Aquarius, very futuristic kasi kayo Kumbaga, dito pa lang tayo, nandun na kayo. So take it easy. Take everything one day, one step at a time. Huwag kayo mapapressure or ma-overwhelm sa ilang demands sa inyong paligid. Ito yung guidance advice. Alam ko may hugot pa na marahil ay kailangan marinig ng ilan sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius.